Hello Kathleen fans! Mukhang na-miss ni Sir Alden mga kasunod si Ma'am Catherine. Tinatugtog na dito yung palagi no, sa kanyang Instagram story na dito nga sa kanyang ano. And by the way ha, parehong post na naman ng kotse ang Kathleen mga kasunod. So nag-uusap nga talaga ang dalawang ito. Pinost kasi ni Sir Alden no, sa kanyang Instagram story yung isang FAMAS na naman niya na bida sa takilya nga. So maliban dun sa isa kanina, dun sa mismong awarding ceremony, ito ay parang post ng Star Cinema sa kanang tapos ni-repost ni Sir Alden no. So hindi pwedeng hindi niya na-miss. Nag-amnesia na siya. Hindi pwedeng hindi na-miss si soon to be Mrs. Fulkerson mga kasombreros at saka dahil nga sa palagi no na kanilang theme song sa Hello Love Again mga kasombreros. So nagulat ako dito kasi grabe Sir Alden no, talagang yung kanyang puso nakita ko talaga na parang alam kong they are communicating and talking to each other privately. Kasi nga no, syempre alam natin na may mga work lang talaga sila na tsaka busy pa ang bawat isa sa kanilang individual projects mga kasombreros. So hindi pwedeng hindi maalala kasi syempre ito yung theme song nila dati sa mga mall tours nila na at saka sa mismong pelikula mga kasombreros. And personal choice ito rin ni Ma'am Catherine dati. So this was her favorite na theme song talaga yung palagi no ni na Ma'am Casey Tandingan at saka ni Sir TJ Monterde mga kasombreros na parang mga Bisaya din no. Proud to be Bisaya and Bisdak mga kasombreros. Sina Ma'am Casey Tandingan at si Sir TJ Monterde mga kasombreros. And alam ko Christian sila. Alam ko si Sir TJ Monterde kumakanta siya minsan ng worship songs, nakita ko sa mga TikTok posts niya mga kasombreros. So glory to God. And then ito, so yun na nga parehong post ng nakakotse or related sa car ang Kathleen ngayong araw mga kasombreros. Although itong isa ay posted no ng Autogoat mga kasombreros na nagpa-pamper or nagpa-upgrade, nagpalinis ng kotse si phenomenal box office cinema king at saka bida sa takilya mga kasombreros si Sir Alden no. And then yung kotse pala na ito ay parati niyang ginagamit sa taping at saka sa shoot. So ito yung parang gamit na gamit yung kaya sabi niya bago niya dalhin ito sa Autogoat mga kasombreros na car wash ay wala sa maayos na kondisyon no, talagang maraming gasgas at maraming tama no as he mentioned. Tapos yun tinama din ng Autogoat mga kasombreros because of their PPF services. So sabi nito, so sarap, sabi nga. And then nagpakabit din siya ng nano ceramic tint na maliwanag sa labas pero sa loob ay dark na parang hindi maaninag at saka hindi makita yung tao sa loob mga kasombreros. So yun, talagang pinamper at saka minahal ni Sir Alden ng kanyang kotse for today. So siguro wala na silang pasok. Nakauwi na siya at saka nag-shoot nga kasi ang Pampanga, Quezon parang malapit lang eh. So baka wala silang pasok ngayon kung kaya naka-attend siya. At hindi ko rin alam kung pre-shoot itong kanilang Stars on the Floor mga kasombreros. Pero malamang sa malamang ay libre at saka kasi weekend ngayon walang pasok ang mga estudyante sa aviation school. So ganun siya mga kasombreros. Kaya si Sir Alden ay pareho rin naka-white ang dalawang ito oh. Yung kay Ma'am Catherine na nasa kotse siya mga kasombreros no, pinost niya ito sa kanyang Instagram story pero hindi siya buo. Yung sa TikTok mismo ang buo mga kasombreros. So dito ay parang nag-ayos-ayos siya tapos yung talagang yung kotse niya ay parang all-in-one na parang doon na siya parang nakakabihis and so on mga kasombreros. Pero ito po ay parang part ng kanyang fresh cologne na endorsement video mga kasombreros. So ayun po na sobrang kulit niya, phenomenal box office cinema queen at saka bida sa takilya. So dito nag-lipstick siya, makeup. So kung wala siyang glam team at saka sumasayaw-sayaw pa sobrang kulit talaga. Parang parang nilalaro lang no. Nilalaro lang si soon to be Mrs. Fulkerson. So yung pinakahuli ay parang nag-lotion para siya dito. So hindi pala cologne kundi lotion ng kasi di ba ang brand na Fresh ay parang siya, marami rin siya apart from cologne or perfume ay cologne pala ay meron din siyang yung lotion na brand mga kasombreros. So K Aloe Eyes at Beauty Con 2028 Destination Beauty. So Fresh. Parang
Okay. So, hindi siya kasi yung fresh, parang may event sila eh. May event sila na pupuntahan. Pero I think that's August 28 pa, mga kasombrero. So, 23 pa lang tayo ngayon. Then, ito, natutuwa ako sa comment ng isang Kathleen admin. Sabi niya, my parents, nakaka-proud maging Kathleen. Sabing gano'n. Kasi nga, nung pinost niya yung picture, no? Ni Ma'am Katina at ni Sir Alden, na bida sa takilya ng FAMAS, mga kasambreros, kaya nakaka-proud. So nakaka-proud nga talaga, no, kasi kahit natapos na yung pelikula, but still, no, yung mga awards and recognitions ay meron pa rin, mga kasambreros. So hindi sila nakakalimutan ng takilya kasi nga talagang ang laki ng kanilang ambag, no? At saka hindi lang kasi kaperahan, hindi lang monetization, mga kasembreros, ang issue dito or parang naiambag nila. Yung storya talaga, parating sasabi ni Direk Cathy, yung story ng na natatouch na puso, no, ng mga tao sa kanilang pelikula na ginagawa. Yun yung pinakamahalaga. So kahit na malaking pera, tapos wala namang parang walang na-touch na buhay, walang na-touch na puso, walang na-inspire, walang may natutunan ng audiences, which is nga ito talaga yung mga OFWs natin, yung hirap, at saka sa buhay natin in general, mga kasembreros. And then ito, ang kulit ng ginawa ng isang fan dito, si Sir Alden, di ba naka-yellow jacket siya, naka-gold na kulay. Tapos parang future babies. Uso to ngayon sa TikTok yung parang yung magiging future baby mo, ano yung magiging mukha nila. Nang parang ganun, mga kasembreros. So ito ay AI generated. Tapos dalawa na agad yung parang magkasunod lang. Dalawang lalaki agad yung anak ni Sir Alden, mga kasembreros. Tapos parang nagulat siya. Ang kulit na ang kulit ng ginawa nila, may baby na agad. So kasi parang titingnan mo kung ano yung magiging itsura mo sa future or yung mga future children or kids mo. So parang ito siya, no? Ito yung ginawa ng ng mga gumagawa ng trend na ito, mga customers. Sobrang kulit lang kasi bakit ganito, parang masingkit, no? Pero ito po ay AI lamang, mga kasembreros. In-expect natin na baka moreno or morena maging phenomenal box office queen. So magagalit na naman yung mga basher sa atin. So hayaan na natin sila. Alright. So actually, yan ang ating Kathleen items. Sinimot ko lang, mga customers, for today. So medyo late po tayo. Sorry po. Medyo busy si Lolong Kasombrero. So ngayon po ay August 23, 2025, Saturday na po. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito. Sana po ay pakinggan po natin, as in sobra po talaga ito maganda. Nakakatamemeng greatness or kadakilaan ng ating title. Ephesians 3:14-21. Medyo mahaba ito pero sobrang ganda. For the reason, si Apostle Paul na nagsasalita, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that we would grant you, according to the riches of His glory. Grabe, mga kayamanan, mga kasembreros, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts, sa atin din, through faith, pananampalataya, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and the length, no, ang haba at saka ang depth, ang lalim, ang height, ang taas, to know the love of Christ, which passes or surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Grabe, no? Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to Him, to God, be glory in the church by Christ Jesus, to all generations forever and ever. Amen. Grabe, mga kasembres. Alam nyo, medyo may nakakatawa akong background dito kasi sabi ko, yung verse lang sana na itatakal ko dito ay yung Ephesians chapter 3 verse 14 or 15, mga kasembres. Pero sabi ko,
pag ano ko, ay ang ganda rin itong isa, ang ganda ito, hanggang inubos ko na lang yung hanggang sa verse 21 mga kasus, kasi walang itulak kabigin, kasi lahat naman talaga ng salita ng Panginoon, no, ay masarap sa tenga at masarap sa mata at masarap sa pakiramdam at masarap na matransform mga kasembreros. Alright, so napakaganda ito mga kasus. So hindi pa yung aking superlative, yung aking words na sasabihin na hindi sasapat at hindi magiging enough mga kasembreros, no, kung paano natin describe ang kadakilaan, nakakatameming greatness or kadakilaan ng ating Panginoon. But only words, no, yung mga salita lang meron tayo bilang mga mortal being mga kasembreros. So yung verse na ito, no, 14 to 21, 7 verses mga kasembreros, and napaka-powerful na verse mga kasembreros. Kumbaga pa ano to parang package siya, yung 14 to 21 kapag New King James Version ng na Bible ang ating gagamitin. Together, no, yung verses na ito. And Paul is expressing a deep desire for fellow believers to be strengthened, mapalakas, no, sa pamagitan ng unconditional love ng ating Panginoon. So imagine natin, no, yung incredible strength, yung kalakasan na physical, kalakasang mental, kalakasang spiritual, kalakasang social, sa lahat ng aspects na ating buhay mga kasembreros. When our soul is filled with love of God mga kasembreros, nagiging okay ang ating buhay, naging okay ang ating lahat ng aspects ng ating buhay, kasi di ba hindi lamang isang aspect ang meron tayo. We have financial aspect, social aspect, ito yung pakikitungo natin sa ating pamilya, asawa, kapatid, anak, magulang, and so on mga kasembreros. Meron tayong physical aspect, which is equal to medical aspect, no, kapag okay ang ating physical, yung ating pangatawan. Yung mental aspect natin, which is very important din, no, kasi ang aspect na ito ay marami ang inaatake sa mga mental health issues, no, anxiety, depression, and so on, which is hindi biro ha. Meron tayong financial aspect, no, tapos na, and then yung atin pong yung spiritual aspect na pinakamataas sa lahat mga kasembreros. And imagine natin kung gaano ka-incredible, gaano kadakila, no, nakakatameme nga yung sabi ko dito, kasi nakaka-speechless talaga mga kasembreros itong kadakilaan ng ating Panginoon, na kung hihimay-himay natin yung ating yung mga verses na ito ay grabe, that He would grant you according to the riches, no, kayamanan ng kanyang kadakilaan of His glory, to be strengthened with might through His Spirit. So ang pinakaano talaga dito yung kanyang pag-ibig ba, na kung gaano kalalim, gaano kataas, gaano kalawak, no, the width, the length, the depth, the height mga kasembreros ng kanyang pag-ibig sa atin. And si Apostle Paul dito furthermore emphasizes the importance of being filled with God's fullness. This is an invitation to experience the completeness, no, and abundance that comes from a deep relationship with God. So hindi natin po ito may experience kapag wala tayong personal at saka intimate connection or relationship sa Panginoon mga kasembreros. Kunwari, no, yung isang jowa, yung isang tao, yung isang babae, isang lalaki, hindi mo ma-feel yung kanyang pag-ibig when you're not intimate or hindi mo siya karelasyon mga kasembreros, di ba? So parang ganun din ang Panginoon natin, mas lalo na. So we need to be intimate, we need to be close, we need to draw near to God mga kasembreros by reading His Word, no, praying to Him, and doing the will and the purpose of God na binigay sa atin, which is love God, love Him with all our might, soul, and mind, soul, and strength, heart mga kasembreros, and then mahalin natin ating kapwa kagaya ng ating sarili. So when we allow God to fill every part of our lives, we are not only strengthened but also enriched with His wisdom, peace, and joy. So yung mga bagay na ito na intangible, hindi natin nakikita because they're experienced, no? Yung joy, yung wisdom, yung peace, mga kasembreros, na kapag ang bahay natin ay sobrang gulo, parang ayaw mong tumira mga kasembreros, di ba? Parang gusto mong umalis parati sa bahay ninyo at makitulog at doon magstay sa iyong barkada or sa iyong kaibigan. So isang aspect lamang yan, no? Isang character, isang trait lamang yan sa loob ng bahay, na kapag wala pang love, no, wala pang katahimikan, wala pang kagalakan, wala kang siya, no, parang kapag hindi ka nasisiyahan sa isang lugar, at sa isang trabaho for example, ay aalis ka na. So parang ganun din mga kasembreros sa buhay natin in general. It's a reminder that the true fulfillment can only be found in God, in His presence in our lives. So ang tao, talagang vain tayo mga kasembreros, banidoso tayo
kung ba ang tao, nature na insatiable, no? Sa English vocabulary natin, insatiable tayo, hindi tayo nasa-satisfy. We are not contented sa isang bagay, sa isang talaga kunwari, no? May bagong iPhone, bagong cellphone, may bagong damit, may bagong latest na ganito ganyan. So, talagang tayo po ay insatiable pag pag marami kang pera, marami kang naisip, no? Pag malaki ang sahod mo, marami ang naisip na plano. So, which is may plano naman na talagang glorifying God, no? Talagang, Lord, pagyamanin mo ako so that I can bless other people, no? Like Sir Alden Richards. So, ganun po siya mga kasembreros. May mga tao naman na selfish ambitions lang talaga. Yung gusto lang talaga ng yumaman, na magyabang, no? Ganun mga kasembreros, which is, God hates. So as we reflect on this verse, let's consider the incredible gift of God's love and fullness that is available to us. How can we open our hearts to receive this love more fully? How can we allow God's fullness to permeate every area of our lives, bringing us strength, peace, and joy? May we be encouraged and inspired to seek a deeper connection with our loving and abundant God. Abundant talaga siya mga kasembreros, no? Talagang wala siyang kapantay mga kasembreros. And yung pagsabi dito ni Apostle Paul na I bow my knees, no? Niluhod niya ang kanyang tuhod mga kasembreros, ay nag-indicate ito ng posture of deep reverence and earnest supplication. Reverence, no? Paggalang. Kumaga pa to the highest point ng pag-respect, no? At saka honor mga kasembreros sa ating Panginoon ang ginawa ni Apostle Paul dito. And that's one manifestation. Kapag nagpe-pray tayo, it's more effective na we bow down, we kneel down mga kasembreros sa ating harapan, sa harapan ng Panginoon, so that it also shows humility and great respect, no? As indicated as well dito mga kasembreros. Today, many people struggle with feelings of inadequacy and spiritual weakness. Paul's prayer reminds us that true strength and fulfillment come from a divine source. Feelings of inadequacy, ang sabi dito. Parang inadequate, parang hindi enough, no? Kaya yung kantang never enough, never enough, never, never. So, totoo yun mga kasembreros, no? Kasi ang tao, kahit na anong gawin mo, like Mr. Alden, di ba? Meron siyang charity foundations, marami siyang tutulungan, pero marami pa rin talaga ang marami pa rin talaga ang binabash siya, ganito ganyan. So, kung kaya ang tao, it's not your obligation to please every single individual dito sa planetang ito, no? Or every single follower or subscriber. Ang natin dito is gawin kung anong tama sa harapan ng Panginoon, because if we do what is right sa harapan ng Panginoon, hindi malabo, kasi nga kapag ang Diyos natin tutulad tayo mag-love. So, kapag minamahal natin siya, mahal tayo ng Panginoon. So, we love also the people around us, no? Although, hindi naman lahat kasi yung mga followers or subscribers, for example, or yung mga fans. So, hindi lahat. Pero ang pinaka-importante dyan, yung mga tao nakakasalamuhan natin, mga kasembreros, no? We make them feel loved, mga kasembreros. And nag-invite ito, yung verse na ito na nakaka-speechless, yes, nakakatameme yung greatness, yung love, yung unconditional love ng ating Panginoon, yung kanyang riches, yung kanyang mga kayamanan. Pero ano ang dapat natin gawin? Okay? Yun yung question dito. Kasi mahal tayo ng Diyos, yes. So what do we do about it? So ganun ang question mga kasembreros. So ang Ephesians 3:14-21, like the backbone of your life's purpose. So para siyang backbone mga kasembreros, no? And picture God's love as an unbreakable Wi-Fi signal reaching every corner of your home and office. Plug into the source of power and let it charge you up. Broadcast the same love. Be the hotspot others can connect to. Will you open yourself to this love? So para siyang Wi-Fi. Tayo dapat naging open Wi-Fi mga kasembreros, no? Parang Wi-Fi signal tayo. Ang kulit na. Dapat tayo po ay pwede maka-hotspot yung iba, pwede makikonnect. So ganun siya mga kasembreros, no? Ang cute ng kanilang ang cute ng example dito. Kasi kung tayo po ay isang Wi-Fi, dapat walang password. Kasi nga we love people, no? Parang wala nang kailangan we love our family, our friends, our parents, our children, our cousins, and so on, mga especially yung ating relatives, mga kasi yung mga taong nakasama natin sa school, sa trabaho, and so on. So ito po ay panawagan natin, because God is love, because He is rich in love, in mercy, in abundance, mga kasama. So dapat tayo din ay maging ilaw at maging example sa iba. Alright, so talagang nakakatameme ito mga kasamaras na yung kadakilaan ng ating Panginoon when it comes to love and abundance.
Sila po in the meantime ha, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and great reverence sa ating Panginoon and show love to other people. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga Surasan pa. Alam po, I love you all.